Hello? Hello po, Papa Jack. Magandang hating gabi. Magandang hating gabi din po, Papa Jack. Magandang hating gabi. Anong pangalan? Pat po. Ano na? Pat. EAT, as in Patrick po. Pat! Akala ko cat. Sabi ko pusa yung caller, oh. Parang Patrick. Okay. Yes po, yun po yung real name ko po. Oh, tapa nga, nagre-real name dito Ikaw na. Hindi, ano lang po tayo, no? Filter lang po. Para po. Pat, alam mo nakakatuwa kasi tawag nito, matagal-tagal akong walang lalaki na caller. Ako rin po, actually, since high school, nakikinig na po ako sa inyo. Hindi po in-expect na. Wag mo nang sabihin niyang since high school. Para mo kung, grabe talaga si Patrick. Kablang station pa po eh. Okay na, wag mo nang sabihin yan! Ayan, wag ka manood ng live ha. Yes po, sige po. Pakipatay kasi, yung phone ko. pakipatay dahil hindi ka makakapag-concentrate sa akin. Mamaya mo na panoorin yan, sa replay na lang pag na-upload na sa YT. Sige po. Alright, concentrate ka sa akin. Ayoko nagbabasa ka ng comments dahil maguguluhan ka. Ilan taon ka na, Pat? Yes po. 31 po. Turning 32 po. Kailan? This September. Matagal pa, 31. Enjoy mong 31 ka. Asa ka ngayon? Dito po sa bahay po. Saan lugar? Muntinlupa po. Alabang, Muntinlupa or ibang lugar? Yes po. Muntinlupa. Malapit po sa Alabang. Putatan po. Putatan. Oh. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Pat? Working po. Anong sa, work? ano po? Ahente po. For marketing professional po. Agent po sa Toyota po. Talaga? Yes po. Agent sa Toyota. Ayup. Anong mabenta ngayon? Tama raw. Pwede po bang banggitin? Yung tama raw? Tinatanong ko naman eh. Yes po. Opo. Mga Vios, yung po Avanza. Ano ba dahilan nun? Dahil si Coco Martin yung model o talaga maganda yung tama raw? Sumagot ka ng tama. Maganda po. Maganda po yung tama raw syempre sa mga pang-business po. Oo, pero si Coco Martin din, di ba? Nakikita ko siya sa... Di ba siya yung model ng tama raw? Yes, Papa Jack. Nakikita ko siya sa NLEX eh. Pag nakikita ko may malaking billboard ng tama raw doon si Coco Martin eh. Gusto ko nga bilhin yung si Coco Martin, wag na yung tama raw eh. Anyways, yung tama raw na yan, ano yan eh, memorable yan sa mga boomer tsaka sa mga millennial kasi Yes, FX yes, dati Papa yan. Ngayon kasi utility na siya, diba? Ngayon utilitarian Yes, na Papa siya. Jack. Kumbaga parang ngayon, siya open platform na siya. Pwede mong gawin kahit ano, di ba? Yes, Papa Jack. Ang dami niyang variant. Pwede mong gawin mobile ng police. Totoo naman yan. Pwede mong panghakot ng hollow blocks. Pwedeng pangsundo ng... Ambulansya, Pwede rin siya. Pwedeng pangsundo ng school. Pwedeng ambulansya. Pwedeng pang family usage. Ang dami. Yes po. Diba? Pang-business po talaga. Meron na ba nag-van life na tama raw ang gamit? O wala pa? Hindi not sure pa lang po. Wala pa. Ano? O Toyota, bigyan niyo ako ng isang tama raw. Magba-van life ako ng 1 month. 1 month? Totoo ba? Bakit? Sa daan ako magpe-petty night. 5 years na, Papa Jack. Yung terms nun 5 years, maganda. Uy, teka lang. Humihingi ako ng tama raw, hindi ako maghuhulog. Ano ka ba? Malay mo, bigyan tayo, no? Pero masaya yun, no? Sa petty night ako, sa tama raw ako magpe-petty night, no? Isang buwan, no? Lilibot. Hindi, sabihin mo na, mahaba yun. sabihin mo na 45 days, lilibot ako ng buong Pilipinas, no? Masaya nun. Pwede yun, Papa Jack. Masaya yun, Papa Jack. Sama ka, Pat? Pwede naman, Papa Jack. Basta yung mga kaganong peace of mind. Wag na pala. Okay na. Ako na lang. Anyways, Pat, may asawa ka na, pare Koy?
Wala po, single po. Kaka-single Single. lang po. Ano kaka? Kaka-single lang po. Kaka-single. Iba yung dinig ko. Iba yan, Papa Jack. Ano tayo dito? Professional tayo dito. Iba yung dinig ko. Sorry. Kayo din ba iba dinig niyo? Iba yung dinig. Ayoko na sabihin ko ano narinig ko. Anyways, kaka-single mo lang. Bakit? Ba't nag-break Yes kayo? po. Yun nga po, Papa Jack. Sabi niya po, parang di daw po kami align, gano'n. Although ako naman, alam niya po niya sa sarili niya na binigay ko po yung best, binahal ko po talaga siya. Gano'ng katagal Sobra. ba kayo naging magjowa? 1 year 1 year. Saan mo nakilala? dito rin po, common friends, taga dito rin po siya sa amin before, tapos lumipat po sila ng Laguna po. Actually, matagal na po kami magkakilala since 2017 pa po. Okay. So, nag-date po kami, niligawan ko po siya noon, noong 2017, and then naputol. And then, syempre, friends po kami sa social media kasi parang po kami mutual friends mga common friends po, circle of friends. Teka lang, may tanong ako. 2017, una ka nang ligaw sa kanya. Yes po, nag-dating po kami. Bakit naputol yun? Kasi may something doon. Yung one time po kasi parang, nung una, noong 2017 po, syempre, bata pa po ako. Medyo parang, alam mo yun, Papa Jack, yung... Hindi ako naniniwala. Nag-date na kayo tumigil ka hindi ka siya nagot nun tumigil ka. Bakit? Gusto niya rin ako ng Papa Jack kasi alam mo, nagka-problema nun kasi birthday nung ate niya nun. Okay. And then, in-invite ako dun sa nagpa-birthday dun sa hotel din sa Laguna. And then, yun, nalasing ako. Tapos, parang sabi nila, nagmawi daw ako. Pero hindi naman. Kumbaga pinauwi ako. Nagulat ako. Wait. Yun ang dahilan kung bakit naputol. Actually, Papa Jack, hindi talaga doon. And then, nag-decision na lang kami na wag muna kami mag-usap nung mga... Kasi after 2 weeks, nag-uusap pa kami noon. Tapos sumunod doon, parang di na kami nag-usap ulit. So hindi mo malala nagmawi ka? Hindi talaga, Papa Jack. Alam niya rin yun. Yung unlasing din kasi yung makasama niya. Kaya sabi ako yung TD. Ako, syempre, hindi nila ako kilala. Siya lang nag-invite sa akin Birthday nung ate niya. Pero ba't ka pinauwi? Ewan ko, yung ate niya, pinauwi ako. Sila yung lasing. Kasi naman ako, pinagtanggol niya ako. Tingnan lang muna. Hindi ka binigyan ng ng tawag nito ng Sharon, ganun. Hindi ka pinag-Sharon. Ay, walang ganun, Papa Jack. Talagang pagdating ko doon, hindi mo nainom ng mga iniinom nila. Kasi ako, to be honest, healthy living kasi ako, athlete kasi ako noon time. Anong laro mo? Anong laro mo? Basketball po. Ang galing ko dyan, Brad. Mag-picture. Wala akong alam sa basketball, Brad. Nakakatawa yung lalaki, hindi mo rin mag-basketball. Wala, bobo ko sa basketball. Although nagiinom naman ako, Papa Jack, pero hindi yung talagang malakas na mag-inom. Yung occasionally lang. Kaso yung ininom nila, hard na first time ko makatingin ng tequila, yung hindi ko maalala, hindi ko makakalimutan, parang nag-explode yung utak ko pag every time na nainom kasi ako ng tequila. First time ko na uminom ng tequila nun. Doon ako tinamaan ng grabe. Sanay sila sa ganun, yung pala palagi nilang iniinom. Okay. Yun, hanggang sa nalasing ako, yun, sabi nila, nagmahawi daw ako, pero hindi na. Okay, anyways. Naputol yung communication nyo ng gano'ng katagal? 2017 yun, di ba? Opo. Pero minsan, sa mga post, nagla-like, chat, kamustahan, ganon. Hindi, kaya ko lang naman, kaya ko lang tinanong yan kasi significant yun The fact na there was something going on before and pumayag niya siyang lumabas kayo noon at naputol yon and that is the turning point. Merong something doon. Whether we agree tonight or not sa part na yan, significant kasi sa akin yun. Anyways, tapos kailan kayo naging magjowa ulit? 2024? Hindi ba, Papa Jack? 2017, diba? 2019 yun, nakita ulit kami nun. Event naman di sa Alabang din, yung concert siya. Yun.
Pero kasi nung Tapajak time na yun, alam ko nagka-jowa siya nun eh. Nagka-boyfriend siya nun. Naku. Wag jowa, boyfriend na lang kasi pag jowa medyo ano eh. Sige. Yung mga months na yon, kumaga 2017 yun, kaya ako, inaya ko lang siya nun. Kumbaga, tapos 2019, nagkita ulit kami. Alam mo, babat every time na nag-uusap kami kahit sa chat, iba yung mutual, iba yung may connection kami. Kumbaga parang, Kahit tagal kami di nagkita. parang kumbaga parang, anong tawag doon? Parang siya yung ano mo, no? Yung ba yung tawag doon? Parang ganyan, parang nung time na yun, parang siya yung totga mo, parang gano'n. Greatest love. Yun. The greatest. Ngayon, I declare greatest. Sorry. Ano na? Sana, ayaw maging totga. Ayaw maging, siguro, I'm hoping pa naman. Pero, Oh. pero yun nga, sabi din ng mga friends ko, na friends din niya, move forward na. So anyway, so naging Pero- kayo, itong nag 1 year kayo, kakahiwalay nyo lang, nag 1 year kayo ng 2026. So Last year 2020, po. 20, ano kailan ka naghiwalay? Hindi. Naging kami last year, then this, June 1, yun, naghiwalay po kami. Bakit sino nakipaghiwalay? Siya po. Bakit daw? Ano daw kasalanan mo? Di daw, kasi sabi niya, lagi naman niya sinasabi kasi, lagi daw kami nagka-clash, lagi nag-aaway. Papajak, di ba, normal naman sa relationship yon. Parang we fix, we fight. Well, Kaya ako naman, well, papajak. wait, stop, no. I agree with you. Normal sa relasyon ang argument / dialogue. Okay yan eh. Normal talaga yan. Pero depende kung anong pinag-aawayan ninyo. Siguro maliliit na bagay. Kasi ako, papajak, medyo kinasanayan ko sa lugar. And yun, medyo palasagot ako. Pero, hindi ko siya sinasagot ng papalang. Yung parang may katuyan, ganun. Ganun lang. Pero never ko siyang binastos, minura, every time na nag-aaway. Alam niya rin yun. Eh, hindi naman pinagpapasalamat siya nung naghiwalay kami. Na never daw niya na-feel na binastos ko siya or ano. Pero ano yung mga dahilan kung bakit ano yung pinaka-significant na away ninyo? Sabi niya, yung ugali ko daw yung palasagot daw. Hindi, yung ganun. ano nga yung away ninyo na sumagot ka? Kasi kung tama ka naman, I would understand. But there are things kasi that you choose your battle. Not every time that you're going to wanna win, di ba, an argument with, di ba, against someone na mahal mo. Ano yung pinaka-away ninyo? Kasi meron yan, may reference yan. Ano yung away ninyo na sumagot ka pa? Ano yun? Parang time kasi na yun, pagod din ako, stress din ako sa work, galing sa work nun eh. Pero ganun kasi, kumbaga stress kasi minsan pinagmumula ng away namin. Tapos yun, hanggang sa nagka-crush kami, ganun. Pero hindi naman yung crush na talagang pangayad. Hindi, wag mong i-define sa akin. Wag mo i-define. Ano yung away na yun? Tell me about it. Yung away na, ayun, kumbaga parang di lang magkasundo. May times na gano'n na... Hindi, may Hindi binabanggit ka nagka-agree. kanina. Galing kang work, stress ka. Kasi ganito, wait, stop. Okay, so you know exactly where I'm trying to get to. June 1, naghiwalay kayo. Ang sabi niya sa'yo, kasi, kumbaga yung arguments and whatnot, no? Nung sinabi niya sa iyan, meron siyang reference kung ano yung away na yun. Ano yung away na yun? Hindi niya nakalimutan. Yung nakapagpahiwalay sa amin, Pajak. Yes. Talaga nung June 1. Actually, ito yun, Babajak. Dapat, kasi kakamatay lang ng mother niya nun. Doon, nilibing yun si tita, si mama. May 29. And then, syempre, vulnerable pa siya ng mga time na yun eh. Ano yung term mo? Medyo, syempre, grieving siya, vulnerable siya. Vulnerable. Kala ko ano yung term mo. Okay. And, minsan may times na medyo parang kasi ako eh. Parang naulan nun, Monday yun eh. So, binisita siya ng mga dating ka-workmates niya, friends niya. So, nagkumain kami doon sa kanila. And then, syempre, tumambay kami sa may labas nila. Sa may labas ng pinto. Kasi naulan, hindi kami nakatambay sa labas eh. Wala nang ulam. Kasi mga kapatid niya, hindi pa nagdi-dinner. So, kinain namin. Tapos, yung time na yun, sabi niya, baka, bumili ka ng food. Wala nang pagkain sila kuya, yun, sila ate. Kasi, kinain natin.
Tapos yun, umuulan. Sabi ko, Bob, mamaya na ulan. Kasi parang pinipilit niya ako. Tapos nung syempre, pinipilit, sabi ko, pa-deliver na lang kaya tayo. Tapos sige. Tapos sabi ko, sige, antayin na lang natin kung anong gusto nila para order na lang ako. Tapos yun, so hindi kami naka-order, so sige, bili na nga lang. Tapos nung syempre, pinilit niya ako, parang may times na, parang, hindi naman tumitek, parang siguro sabi ko sa kanya, nandun sa, sabi ko sa mga friends niya, siguro kahit magka-cancer ako, mamatay ako sa cancer, walang pakialam sa akin yan kasi naulan ng Papa Jack kung time na yun. Kumbaga nasabi ko lang yun, pagbili ko ng food, nag-uwi na rin friends ng dalawa. Tapos ako sabi niya, umuwi ka na. Wala mo yung gamit mo sa taas, umuwi ka na. Tapos yun na, doon kami nag-away, nag-break na kami. Pero ako Papa Jack before yun, may mga breakup na rin kami, nagbabalikan lang din kami. So, yan ay matapos mong sabihin na never mo siyang binastos. Doon lang yung time na yun, Papa Jack. Okay. Pero aminado ako nun, Papa Jack. Sobrang, pero nun, although naintindihan naman niya yun, kasi syempre, kung sabi niya, kung tutuusin daw, mababaw daw yun, pero, yung time na kasi yun, grieving siya, so, vulnerable siya, so, malaking kasi yun pa yung cost ng pagkamatay ng mother niya, si tita. Kumbaga, yung word na yun nakapagpa-trigger. Tapos hanggang sa naipon yung mga pinag-aawayan namin noon, ganun. Hindi daw kami, align daw. Pero, hindi ko maniniwala ako. Friends kami yun, Papa Jack. Kung mag-gusto nun, sabi niya, hindi naman talaga tayo naghiwalay, pero naghiwalayan tayo as romantically, pero friends, hindi tayo naghiwalay. Kumbaga kasi, Papa Jack, sabi niya sa akin ito, hindi niya daw kayang mawala sa life niya. Kasi nung times na nung nasa down na down siya sa life niya, siya yung kasama ko, siya sa tabi niya ako, hindi ko siya iniiwan talaga. Lalo nung may sakit si tita. So sa hatid namin sa Manila, tapos sa hospital, mag-rent ako ng car. Kumbaga, yung actually si tita nga nung buhay pa, sabi ako din lagi hinahanap. Parang anak din kasi turing sa akin. Kaya sabi niya, hindi niya daw talaga malilimutan yan. Kaya, kumbaga, hindi niya daw kayang ialisin sa life niya. So, yun ang Tapos ngayon, win-win back ko siya. Kaso ngayon, may nanligaw na. Pero nung mga nakaraan ko pa, parang kinukulit ko siya nun na makapagbalikan. Kasi sabi ko, every time na nagpe-pray ako, pag pinagpe-pray ko lalo sa gabi, minsan bigla siyang tatawag or mag-chat. Ewan ko baka sign ni Lord yun, ganun. Kasi, Papa Jack, nito lang, itong mga nakarang araw, mas pala nagbe-breakdown ako. Kasi, yun nga, nalaman ko na may nakakadita siya, may although nagpapalam naman siya sa akin, nung pag may pumapagay siya makipag-date. Kung sinasabi niya sa akin, out of respect daw, kasi friends pa kami. Kumbaga, pinapahalaga niya yung samahan namin. Yun ang sabi niya sa akin. Tapos, yun nga, gusto nagpag-date siya. Kasi nag-gold na ako, ang bilis naman, wala pang June 1 lang kami nag-break, pero pag-date, tapos nagpapaligaw na ito. Tapos, itong birthday niya na nakaraan, last year ako yung kasama ng birthday niya, iba yung kasama niya ng birthday niya. Doon parang medyo na-hurt ako. Kasi nakita ko sa kanya, parang masaya siya doon sa nakikita ko yung size niya doon sa nanliligaw sa kanya. Pag i-describe niya sa akin, kinakwento niya sa akin, na ko sa kanya, pero habang pag mag-isa ako, nagbe-break doon, parang na-hurt talaga ako. Kumbaga parang kasi, ang aga niyang flex yung time na gano'n kami, hindi niya ako pineflex sa social media, parang gano'n. Kumbaga medyo may times na parang bitter na gano'n. Kasi sobrang mahal na mahal ko yun. Siya yung
siya yung, sa lahat na naging partner ko, siya yung, ang dami kong, ang dami kong hindi ko kalain na magagawa ko, na sa kanya ko nagawa, ng mga gandang bagay. Yung parang, yung mga napapanood ko na mga love story na hindi ko akalain kaya ko rin palang gawin sa kanya. Kasi never ko siyang Papa Jack, princess treatment, lahat, sabi ko sa kanya. Although ako hindi pa ako financially stable talaga. Pero nagpo-provide ako sa kanya, hindi ako nasa zero. Pag may kailangan siya, na bayaran gano'n or bills gano'n, ako yung nagsusupport sa kanya. Kahit ano pa ako no'n. Tapos ang nagtaka lang ako, ba't bigla siyang bumitaw? Yun yung ko sa kanya. Kumbaga, hindi ko alam kung talagang minsan may gumugulo sa isip ko, Papa Jack, kung mahal niya ba ako talaga ng tulad ng pagmamahal ko sa kanya, gano'n. Pero hindi ayokong questionin siya ng gano'n kasi hindi ko naman kontrolado yung mga ganong bagay eh. Ako lang naman, kaya ko lang kontrolin is mahalin ko siya. Pero kung depende na yun sa kanya eh. Yun lang talaga kasi all out talaga ako sa kanya. Alam niya rin yun, Papa Jack. Okay. So lagi nagbe-breakdown. Pag inausap ko ng friends ko kasi sobrang hirap talaga, Papa Jack. Hindi ko alam kala ko talaga, Papa Jack, siya na yung siya na yung makakatuluyan ko. Kasi yung last year nag-uusap kami. May plano kami yung nag-uusap ng may mga plans kami in the future na mga pangarap. Ngayon iba na yung kasama niya bumuo ng pangarap na yun. Kasi kinuwento niya sa akin last week day before siya mag-birthday, magkasama kami. Pinag-usapan niya na yun nga daw, mag-aaral daw siya ulit. Kasi na-inspired daw siya. Pero pinag-usapan namin yung last year pa eh. Na gano'n nga, gusto niya mag-aaral ulit nung bumalik sa school. Pero lang ako sa iba na yung kasama niya bumuo ng pangarap niya. Doon ako na Papa Jack. Tapos kanina magkasama kami. Kasi nasa work ako noon, tapos sabi na, saan ka? Sabi niya, dito sa work. Tapos yung pumunta ako sa kanya, umuwi ako dito sa Muntinlupa kasi nakamotor ako. And then, kuha ko ng pagkain, food, dinalang ko siya. Kasi actually, close din siya sa mga kapatid ko, sa family ko. Karoon din ako sa kanya, malapit. So, pag yung mami ko nagluluto ng pagkain, sabi niya, dalan mo siya ng food, ganun. Yun, dinadalang ko. Although in-advisean na rin ako ng mga friends ko na huwag ko na daw muna kausapin kasi lalo ko lang daw inaano yung sarili ko. Pero hindi ko alam ba't niya lagi akong minsan chat niya ako, natawagan, punta ka dito, buy mo ko nito, tapos kailangan ko ng ganito, may short ako eh. Pero hiwalay na kami ng Papa Jack ah. May nakakadate na siya nun. Ako naman, sobrang, kasi actually before mawala si tita, binilin ako dyan eh, wag ko daw siya pababayaan. Yun yung pinanghahawakan ko. Kasi si tita naman nawala, nasa tabi lang namin. Ako yung katabi nung ex ko. Hindi ko siya iniwan nun. Hanggang sa noon nilibing si tita, hindi ko siya iniwan nun. Tapos noong June 1, yun talaga, yung nag-end na kami. Nagulat kasi actually, Papa Jack, I'm planning na magpo-propose na ako sa kanya. Kasi last year, October, sinabi ko sa kanya yan, nung pinaplano namin pangarap namin, next year magpo-propose ako sa'yo. Pero wala ko sabihin kung kailan. Pero nung araw na yon, Papa Jack, June 1, umaga, nag-usap, okay pa kami nun. Nagbibiruan yun, para papatig siya sa akin na gusto niya daw yung sing-sing. Nag-send siya sa akin ng mga ring.
Yung paparinig siya ng gusto niya daw ng sing-sing, gano'n. Hindi niya alam, Papa Jack, before pa nung mga naunang month pa, nag-i-inquire na ako sa mga yung nagawa ng mga ring, yung mga sing-sing. Tapos yun, nangyari yung June 1, yun, doon kami nag-end. Yung, sinisisi ko nga sarili ko dun eh. Dahil sana pala hindi ko na lang sinabi yun eh. Kundi siguro kami pa hanggang ngayon. Kundi ko nasabi yung bagay na yun. Kasi Papa Jack, to be honest, meron kasi yung kaya ako minsan may mga desisyon na gano'n, paralos-dalos. I have ADHD. Pero hindi ko kinakahiya to kasi bilang vocal na rin, yung ADHD hindi naman siya talaga nakakahawa. Hindi siya kumbaga kasi na-stress ng work nung bago ako lumipas sa Toyota. Okay yung work ko, syempre nakapag-workout ako, nakapag-basketball ako. Kumbaga, nag-divert din yung sakit ko eh. Kumbaga, kaya yung time na yon lumipat ako dun sa work ko ngayon. Siyempre, stress, yung puyat, gano'n. Hindi ko na ng ibang activities yung katawan ko. Doon kami parang yung kumbaga yung ADHD ko, doon napunta sa sa argument namin palagi. Siguro yun, hindi nakapagpa-trigger nung nasabi ko yun. Siyempre, kaya kasi sinisisi ko yung sarili ko talaga eh. Hindi ko alam, mahirap, Papa Jack. Mahirap sitwasyon ko lalo. Kasi may times na pag kinukulit ko siya, pinablock niya ako sa tapos pero unblock niya rin ako after ilang days gano'n. Kumaga parang sinabi rin sa akin, hindi niya tao talaga kayang i-block eh. Binablock niya lang pag makulit, pag kinukulit ko siya. Pero sinabi niya sa akin na ayaw niya ako mawala sa life niya. Doon parang pero kung paulit-ulit ko daw siyang kinukulit, mapipilitan daw siyang gawin yun. Kasi Papa Jack, to be honest, nung maniligaw niya, nung dinescribe niya, na yun niya, financially stable, mas may maganda yung well-off naman yung family. Nakita ko naman na kitang-kita ko sa mata niya na masaya siya. Kasi dati nung kami bago pa kami, ganun din siya sa akin eh. Tapos kanina magkasama kami doon sa bahay nila. Kumakain kami. Tumawag. Sabi mo kami, natatawag siya Tapos yun. Although na rin nakita ko yung niya, yung paano sila mag-usap sa phone. Last year ako naging sa sitwasyon na ito, masaya, nag-uusap sila. Tapos nung hanggang sa binaba niya yung call, nagkatitigan kami. Pero nakangiti siya, sabi ko. Dati ako yun nandiyan sa posisyon na yun, last year ngayon iba na. Parang, di na ako nalang sa biro, pero masakit sa akin yung Papa Jack. Yung ganun. Kasi Papa Jack, minsan sabi naman ng friends ko, wag mo na replyan kasi pag ganyan. Ako naman di ko mapigilan kasi mahal ko pa. Sobrang mahal ko siya, greatest love ko siya. Although siya din, sinabi niya rin sa akin, kailangan mo na mag-move forward. Makinig kasi sinasabi nila kasi yung mga friends natin, kasi friends niya rin yung friends ko nag-advise sa akin, friends niya rin kasi yun. Sabi, makinig ka sa advice nila. Kasi pag ganyan pati ako di na ako mag-forward, sabi, tigilan mo na kaka-update sa akin kasi wala na tayo eh. Sobrang di pa ako. Doon ako na mas na-hurt. Nung kaya niya sa akin, nabubusin ng pangarap. Dati yung pangarap na yun, ako yung kasama niya magplano. Ngayon, ibang lalaki na yung kasama niya bumubuo ng pangarap na yun. Sabi natin naman ako, hindi naman ganun. Kaya financially stable ngayon, kaya wala pa. Pero tiwala ako, kaya ko naman eh. Pero hindi ko lang. Tsaka nagtataka ako, ba't ang bilis? Bilis niya maghanap pag wala. June 1 pa lang kami naghiwalay.
Hindi ko alam kung nag-usap ba sila before pa kami maghiwalay or what. Hindi ko na alam. Sabi niya kasi wala naman daw siya nakausap nung kami pa eh. Hindi naman daw siya ganun eh. Kasi ako, mama niya, sobrang minahal ko siya. Never ako nag-entertain ng iba. Walang ganun. Walang lahat nung nag-unfollow ko. Kasi ina-unfollow ko yung mga social media ko, yung mga bahay na yung pwede mag-cause ng namin, ng away namin. Lahat yun kasi dahil sa pagmamahal ko sa kanya, lahat yun. Inaalagaan ko siya, hindi ko siya pinababayaan. Ang lang, sakit ng mama dyan kasi. Kanina, actually, nandun lang ako sa kabilang seat nila. Nakita ko, yung bago niya, dumating na. Pero kung malhinaba ako anong gagawin nila. Kung kasi sabi nila alis daw sila. Tapos inabahan ko talaga doon kung sabi ko ang tagal nila. So dati ko naglalaro sa isip ko. Baka yung dati mga ginagawa namin, ginagawa na nila. Ang hirap na lang. Kaya ngayon, apektado yung work ko. Yung life ko, para akong patay na buhay. Yun ang feeling ko. Sobrang lost ako. Minsan nga, may times na sana wag muna akong magising. Kasi every time nagiging sa umaga, naisip ko yun. So, lost ako. Kasi, masaya pa kami nung mga before kami, yung week, araw na day before nung mag-uwi kami ng June. Kasi parang turing ko talaga sa kanya, parang asawa, partner in life talaga. Yung mga family niya, nung week ng family niya, kita-kita ang saya namin. At sabi, turing nga sa amin, mag-asawa kami ng mga kala nung mga relatives nila. Doon, yung week ni tita. Kasi ang sweet namin. Tapos, biglang ganun nangyari. Nakapagbitaw na ako ng word na biglang bumitaw na siya. Sabi naman niya, ilang beses naman daw namin sinubukan kasi hindi daw talaga kami align. Tapos ngayon, describe niya dun sa bago niya. Sa nandito ko sa kanya. Ganong relationship daw yung gusto niya. Hindi sila nagka-clash, nag-meet daw sila halfway. Pag nag-aaway sila, nagbabati daw agad sila. Ako, kami. Hindi. Kami, nagka-clash kami, pero nag-sorry naman, inaayos naman na, pinipilit ko naman ayusin eh. Hindi ko alam kung ba't ganun. Minsan, ginakwestiyon ko yung sarili ko eh. Ano ba bang hindi ko nagawa? Kasi nagbabother pa sa amin. Dapat meron kami may bunga dapat kami. What do you mean may bunga dapat? Hindi na lang tinuloy. What do you mean dito? Pangarap ko yun? Sorry, hindi ko nagets yung part niyan. What do you mean by that? Baby dapat kami. Okay. Ako, hindi ako pumayag nun. Hindi ka pumayag. Pero nakita naman, wala akong nagawa kasi sabi niya, may sakit kasi sa tita eh. So, ayun Okay, wait lang. I'm not getting exactly the entire picture here. Magkakababy dapat kayo, hindi ka pumayag. What did you do?
Pero hindi ako nung pumayag sa decision ng gawin yun. Ako gusto ko talaga tuloy kasi pangarap ko yun eh. Magkaroon ng Okay. pamilya. So, gusto mo ituloy yung baby, that's what you're saying. Yes, Papa Jack. She got rid of the baby, that's what you're saying? Yes, kasi sabi naman niya, ay, masakit daw si tita, ayaw niyang makadagdag sa alagain. Tapos ito na nag-usap kami last week. Nung kasi minsan nagpapasundo siya sa akin sa work niya eh. Kahit wala na kami na naipag-date na siya. Minsan tinusundo ko siya. Minsan may times na hihingi pa sa akin siya ng pag sa umaga pamasahe ka nun. Pagka hindi siya hinahatid. Ako yung nagsusupport sa kanya kasi mag-isa na lang siya sa bahay ngayon. Ako yung nagsusupport sa kanya. Financially, minsan pag kailangan. Tapos yun, tumambay kami na pag-usapan namin. Medyo nagtalo ulit kami. Kasi pinipilit ko talaga maging kami ulit kahit may naniligaw na sa kanya. Minsan times daw na bigla akong natawag kay kasama niya yung lalaki. Sabi niya, alam mo ba't ko dito tinuloy yung kano natin? Kasi si mama may cancer. Si tito, which is daddy ko, may namatay din sa cancer. Tapos ako may ADHD. Ayaw na niya mapasa yung genes. Kanak namin. Sabi niya sa akin, maghanap na ng partner nung walang ganun genes kasi para maging healthy. Doon nasaktan ako, Papa Jack. Hindi ako naman, Papa Jack, hindi ko naman inaano yun eh. Hindi ko tinignan yung kung anong genes ka, basta may faith ka kay Lord. Tapos healthy yung mga healthy living ka. Hindi ka basta-basta magkakaganon eh. Basta sama mo lagi ng dasal. Pero doon ako nasaktan. So, ginawa niya yon after the fact na lang. Sinabi na lang niya sa'yo Pero na, una sabi niya kasi may sakit si tita, ayaw niya makadagdag sa alagain, sa gastos. Kaya ganun. nung ginawa niya yon, sinabi niya sa'yo nung natapos na niyang gawin. That's what you're saying? Una niya, kaya ako nag-agree nun kasi ako bubili dito ng gamot eh. Dapat nga bibilin ko ng folic acid pampakapit. Okay. Kaso mababasa na yun. Anyways, well, the fact that you were there, you are a part of it, accomplice ka. Doesn't matter. Papa Jack, inaamin ko naman po yun. Pero sobrang labag talaga sa kalooban ko yun eh. Well, that's difficult to believe now because you were there. Kaya ngayon, feeling ko, nawala na ng anak, nawalan pa ako ng partner. Isisi ko sa'yo, hindi ko ano ba hindi ko nagawa sa'yo. Papa Jack, never siyang minura, talaga pinagtasa ng boses na ano. Never, hindi ko siya sinaktan physically, wala. Actually, previous treatment gagawa ko sa kanya. Minsan, minaya ako siya na masunod eh. Kasi ang gusto niya kasi nililid yung relationship. Ako, Mama Jack, gusto ko naman ilid yung relationship namin. Minsan kasi may times lang talaga na nagka-clash kami. Yung ngayon daw, sabi niya, kaya daw niya nagustuhan kasi nalilid daw siya ng maayos. Hindi ko alam. Gusto sa akin, Mama Jack. Ang sakit kasi nangyari.
Okay. Sabi lang nakakaalam na ng ginawa namin ni Papa Jack. Hindi alam ng family namin. Mhm. Pero on air daw sinabi ko. Well, it matters. It matters very little now kasi nagawa na eh. Papa Jack, nung sinabi niya sa akin na parang buntis daw siya. Hindi ako nakaramdam ng worry, ng takot, ng kinabahan ng, uy, na nabuntis ko siya. Hindi. Ang naramdam ko na tuwa pa ako actually, Papa Jack, nung tinawagan niya Okay, ako. stop Pat now. It matters to me less now because you were a part of the decision to get rid of the Yes, baby. Papa Jack. So wag mo na ikwento yung part na yun. Bad trip lang ako pati sa'yo. I mean, if you really wanted it, you should have fought for it. Naglabang ko talaga, Papa Jack, sa dulo. Kaso siya, Ikaw pa yung bumili ng ano. So, di ba? Let's settle on that. You were a part. You accomplice ka dun. You cannot be hands off sa part ko na po yun. yun. Anong tanong mo sa akin? Hmm? Ano matutulong ko sa iyo? Pat. Papa Jack. Hindi ko alam kung ano pa ba. Kung tama po bang mag-usap kami. Kasi every time na nag-usap kami, Papa Jack, kahit ngayon, mas kanina lang, masaya kami, parang normal lang talaga na nagbibiro kami. Pero deep inside, pag pauwi na ako, pag yung mag-iwalay na kami, doon ako nalulungkot. Okay. Right now, she lives alone. Tama? Yes po. Hmm. Bakit? Ba't siya mag-isa? Wala yung mga kapatid niya po kasi may kanya-kanyang family na rin po. Okay. You broke up June 1, tama? Yes po. So, padalawang buwan na. Tama? Yes po. Padalawang buwan pa lang. When did she meet the guy? Mga June po yata yun, alam ko. Saan niya na-meet Kasi daw? kinakwento niya sa akin, common friends daw po, yun, nag-message daw po sa kanya. Yun ang huling sabi niya sa akin. Kaso, limited lang yung kinukwento siya every time na nagtatanong ako eh. Okay. Kumbaga limited lang yung sinasabi niya sa akin. Okay, ready? Pat, ready? Yes. Okay, I want to talk to you now. I think the two of you, kayong dalawa, no? Your lives will always be intertwined. Just intertwined because once upon a time, you've chosen to do something so unsavory. And you were a part of it, no? But I think hanggang doon na lang yun. I think hanggang doon na lang yun. Hindi ko alam, no? I cannot put a finger to it, no? Kung ano yung kasalanan mo dito that will merit
para walang yain ka niya ng ganito ngayon. Kaya honestly, medyo walang yain trato niya sa'yo. No? Hindi ko alam kung anong may nagawa ka bang malala. According sa kwento mo, wala naman. No? Wala naman po. So hindi ko alam. Sabi No? lang, lailag daw po nagka-class. Well, normal naman sa relasyon yan. But I don't think, I'm not saying na normal at dapat mangyari. I'm just saying, it does not merit na gawin niya sa iyo yung ginagawa niya ngayon. I think that's very unbecoming of someone who cares for you. No, medyo disrespectful yung part na yun. That sorry mga kaibigan, I'm not going to try to mince my words here, but medyo player si ate mo. No? Medyo player siya dun sa part na she's dating another girl and still continues to meet up with her ex. Although, Papa Jack, siguro, hindi man natin narinig yung side niya. Kumbaga, ako, side ko lang din naman yung napakinggan nyo. Siguro may sa ibang dahilan. And then, Pat, nandun na tayo. I don't care ano pa yung dahilan. But if she already entertained another guy, she should have cut all the communication lines sa'yo. Kasi we cannot help but ask the question eh. Unfair ba ito sa bago manliligaw? Hindi rin naman eh. Imagine mo nililigawan pala ng girl, winabalangya ka na. Hindi karapatan ng lalaki na i-demand na wag mong kitain yung ex mo. But again, the very fact that you have opened your door to another guy, you're not supposed to be toying with the idea of meeting up with your ex. Let alone telling your ex na, alam mo, ayaw kita mawala sa buhay ko eh. As what? Ayaw kanya mawala as what? Bilang kaibigan. Kasi naging mabuti. Hindi kasi malilimutan yung mga ginawa ko sa kanya. Sa family niya. Sobrang BS niyan. I mean, if she really cares for you, she should have cut all the communications. Kasi deserve mo yun eh. If she's breaking up with you, hey, Pat, listen, I'm not here to argue with you. Hindi mo ako jowa. Huwag mong gawin sa akin yung ginagawa mo sa akin. Sagot ka ng sagot. I need you to listen. Ready? Yes, Papa Jack. It does not merit na gawin niya sa iyo to. She should have cut all the communication lines between the two of you. Dapat tinigil na niya yan. Dapat tinigil na niya yan. Ora-orada nung nagpaligaw siya ng ibang lalaki. The very fact that she's been going out and dating another guy, hindi na tama na pinapapunta pa rin niya sa bahay niya yung ex niya. At ikaw yon. Can you just imagine kung sakaling maging sila, umpisa pa lang ng relasyon nila, may tinago na siya sa lalaki. Magtanong ka kahit sino lalaki dito ngayon. Kung magiging okay sila, pag magiging sila at malalaman ng lalaki na nung nililigawan siya ng lalaki, malalaman ng lalaki na dinidate na niya pero tinatagpo pa rin o kinikita pa rin ng babae yung ex. Walang papayag yan. She's playing. At diba? And pumapayag ka. This is just a big insult to you. Alam ko mahal mo to, no? Papat, no? Because you said you described her as your greatest love. Tama? Yes, I get that. Naintindihan ko yung part na yan. Ano? But then again, love is a cooperative effort. No? Partnership kasi ang pag-ibig pare ko eh. It's a cooperation between two individuals eh. And if she's no longer cooperating, kahit gano'n mo kumahal yung tao yan. If that person can no longer cooperate and give you what you think you deserve from someone who is a partner, then it's time for you to just let go. She cannot have the cake and eat it too. Imagine mo, nagpapaligaw na siya, nakikipag-date na siya sa ibang lalaki, tapos pinapraning ka niya, tapos sasabihin niya sa'yo, ayaw kita mawala sa buhay ko.
You said something kanina that's I know very painful to you. You said something. You said, hindi ko po alam, Papa Jackson, kung yung mga ginagawa namin dati, ginagawa na nila. Did you say that? Yes, Papa Jack. Doon ako nasaktan dun. Kasama siya kasama ko bumuo ng plano na yun. Pero ngayon, iba din kasama yung tumupad ng pangarap na yun. I think sobrang, Doon ako nasaktan. alam mo, sobrang walang iya niya sa part na yun. Para iparamdam niya sa'yo yung pakiramdam na yan. Ano Papa Jack, minsan may times na kinukulit ko talaga sa chat until now. Kahit niya sanay niya kasabing tigilan ko na daw siya muna. Kumaga, ako na din talaga makulitin talaga Papa Jack eh. Sinabi niya rin naman sa akin na move forward na para paras daw kaming maging peaceful. Huwag ko na daw siya kulitin, ganun. Ang plastic lang nun. Sorry pero binablock ka niya, di ba? Pag kinukulit ko siya, pero ina-unblock niya rin ako. There you pag go. I mean, there is a reason why she unblocks you. It sends a signal to you that sorry pero mga kaibigan, hindi man siguro, it doesn't take a rocket science to realize this, that to you, pag binablock ka niya, di ba, kumbaga, you understand this, that as if she wants you to stop bothering her. But the moment she unblocks you, it sends a signal to you na ang interpretation mo naman doon ay open na ulit yung doors. Kaya mo siya kinukulit. Minsan kasi Papa Jack, binablock niya ako sa social media, pero sa phone hindi. Minsan kukulitin ko siya. Hindi mo pa ako bina-unblock, ginaganon ko siya minsan. Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Biro. Hindi yun totoo. Hindi ka naawa sa sarili mo. Wag mo nang wag nating isumbat pa yung part na yung sinabi mo kanina na you supported her, you were there. Well, those are normal things, no? You did that during those times, tama? Yes. No, kasi nung ginagawa mo 'yun, masaya ka naman talaga, no? It fulfilled Sobra. the part of Priceless. you as a guy, no? So, alam ko na for some people listening to this story, they tend to quantify na nagbigay ka or what not. No? Nagkataon lang ikaw kasi meron ng time na yun. Siya yung wala. No? So, normal yun eh. Tama, di ba? Siguro Yes, hindi magiging normal to kung nung naghiwalay kayo, nagbibigay ka pa rin na tinatanggap niya. Tell me, nagbibigay ka pa rin? Kasi wala talaga siya minsan Papa Jack. Tinatanong Zero kita siya. ngayon, nagbibigay ka pa rin ngayon? Minsan Papa Jack, kasi minsan wala talaga siya. Nagbibigay ka pa rin ngayon? Yes Papa Jack. Pag kinailangan niya po. Tinatanggap niya? Yes po. Ako yun naman po nag-ano sa kanya na nilulaw palagi sa kanya. It doesn't matter. Kasi binibili niya sa akin ni Tito eh. No, Binili niya sa akin ni Tito eh. Pat, I know. I heard you when you said that. But you cannot be held hostage dahil binili ng kanya na mayapang nanay. I'm sorry, with all due respect, not to the memories of her mom. Doon nagiging mali yan. I mean, sorry mga kaibigan, there are things that are acceptable, there are things that are right, there are things that are wrong, but there's what we call delikadesa. And that's what she's missing pag tinanggap niya yung pera niya. Delikadesa. Well, anyways, listening to you kanina, Pat, I don't believe that you don't know exactly what you need to do. I refuse to believe na hindi mo alam ang dapat mong gawin. Feeling ko alam mo ang dapat gawin. Unless I'm wrong. No, actually, Yes po. hindi lang advice sa akin ng yung coach ko, yung sabi sa akin, control what you can control. Yun lang talaga. Wag mo lang isipin yung bagay na hindi mo kontrolado. Mm-hmm. Kung ano man yun. That's a little bit vague, but let me go ahead and make that clear for you. Brad,
she's no longer interested having a life with you. That's the bottom line. She's no longer interested having a life with you. Period. At alam mo yan. Huwag tayo maglokohan sa part na to. Alam mo yan. Alam mo yan, Brad. I'm sure a lot of the girls will tonight here will agree sa part na to, And she will not open her doors to another man, date another man, kung alam niya babalik siya sa'yo. She will not do that. She's just keeping you around because number one, kinukulit mo siya. And number two, you are the backup plan, which you do not deserve to be one. It's so disrespectful to tell you na when she said na nalilid niya kasi ako na maayos eh. Never do that to a guy. Never compare a guy to another man. If you have that thought and if you care about a guy, even if you have that thought, just hold your thought. Don't tell the guy. But when she chose to tell you that, you should have seen all the signs. You should have read all the signs. That's the end of it. Kasi sa utak niya, it's no longer a competition. May nanalo na sa utak niya. Yung lalaking yun. She practically just compared you with, di ba, against that guy. She's just keeping you because you wanna be kept. Dahil nagmamakaawa ka, kinukulit mo siya. And maybe you're the backup plan. Backup plan kayo. Sabi ko naman sa kanya, Papa Jack, kanina. Sabi ko, baka maybe ito na yung last na usap natin para din sa ano ko. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Yung kanina na talaga yung last usap nyo kasi magkausap na tayo ngayon. Bobo ka na lang pa nakipag-usap ka ba sa kanya. There's a reason why we're having this conversation tonight. There's a reason na ikaw bilang lalaki, tumawag ka sa isa pang lalaki, that's me, di ba, to ask for a little bit of opinion. Maybe that's my purpose, no? So, huwag ka mag-alala. What she enjoyed, whatever laughter she enjoyed with you kanina, kung naging okay man kayo, nakapagkwentuhan kayo, you enjoyed a meal together, that's the last of it. Alam mo kung ano alam mo kung ano masakit dito, Pat, na iniisip ko ngayon. Alam mo kung ano? Ano po? You did not mention this to me, but I'm trying to imagine this scenario. Mga kaibigan, imagine mo, okay kayo, nagtatawanan kayo kanina, and when the moment came for you to walk out of her doors, para kang hinugutan ng kaluluwa ulit. Kasi alam mo, nagamit ka na naman. Can you imagine your travel going back home? I think that's very painful. When you were telling me that part of the story, masakit yung part na yun. Kasi, habang pauwi ka, at iniisip mo kung gaano ka-uncertain yung meron kayong dalawa, malamang sa nagre-report siya dun sa lalaki. Musta ka na, kumain ka na ba? Tulog na ako, good night, see you tomorrow, I'll talk to you tomorrow. Actually, kayo na nag-story pa siya. Na? Yung parang video call. Magka-video call sila. Mm-hmm. Tapos, kasi before, nagpa-post din siya ng ganun. Ako naman yung ka-video call niya ako. Nag-ano lang ako sa kanya, sana all, ang agang Finlex. Yung sabi ko, sana all ganyan din. Well, I'm sorry, I'm sorry, but the fact that she already made it public, no? That she is interested. Compare sa amin yan eh. Yes. Well, ayoko i-compare, no? Call naman niya. But the fact that she made it public na meron na siyang ibang kachat na ibang lalaki, that should have been a clear signal to you. That should have been a clear signal to you. I know, Papa Jack, pag narinig niya to, nakakita niya, parood niya to, yung stream na to yung replay, baka magalit lalo sa akin yun. I don't care. You shouldn't care. Di ka na niya jowa.
You shouldn't care. Hindi ka na niya jowa. Why would you care? Siguro nga, tamang magalit siya sa'yo para wala ka na rin dahilan para magparamdam pa doon. Lagay mo. Gulang, Papa Jack. You want my advice? Yes, Papa Jack. I want you to regain your dignity as a guy. I want you to regain your dignity as a guy. I want you to be the one to block her this time. I want you to make the call that you are stopping and cutting all communications between the two of you. I want you to make that decision. Gaano man kasakit yan sa iyo, I want you to make that decision. I will give you 3 reasons. Number 1, she doesn't want you anymore. Number 2, it's killing you inside out. Number 3, respect the next guy. Alam ko hindi mo kilala yung lalaki na yan. But that guy also deserves the respect. Actually, Papa Jack, sinabihan niya pa ako na sabi niya, kumbaga natatakot na ako sa'yo, parang obsessed ka sa akin. Ganun sinabi niya sa akin nun. Well, you love her. You love her. She shouldn't weaponize na mahal mo siya. One day, okay, I have a wish for her. She may not need this from me, but I have a wish for her. Sana balang araw hindi niya ma-miss yung pakiramdam na may lalaking sobrang obsessed sa kanya. However she wants to describe that, if that's obsession or you just, diba, you just want to be by her side, whatever that is. I hope she will not fail finding that attention. So please, pare ko, maybe there's a reason why we're having this conversation. I want you to make the call. And let me say it again. I want you to i-block mo na, Brad. I promise you, it's painful. Kasi magdidilim paningin mo, binablock mo yan kasi masakit talaga yan. Maniwala ka sa akin. But after that, it will be so liberating. I will tell you again. Believe me, after that, it will be so liberating. Para kang pinalaya. Maniwala ka sa akin. It feels different. Not to say na wala kang kasalanan sa relasyon na to. Pakiramdam ko pa, toxic ka ring boyfriend. Now, with that, I have another piece of advice for you. Ready? Yes, Papa Okay. Jack. I heard you when you said, may ADHD po kasi ako. You said that. Tama? Yes po. Okay. Stop weaponizing that part. Stop weaponizing that part. It cannot be a reason para hindi ka maging mabuting partner sa partner mo. It shouldn't be a reason. Maraming gumagawa niyan. Don't weaponize that. Kung feeling mo meron kang ganyan sakit, and you have a condition, it shouldn't be weaponized para walang yaka sa partner mo. Huwag ka magjawa. Kung feeling mo may ganyan ka, kasi hindi pa pwedeng ma-weaponize yan eh. I'm Pero, sorry. Papa Jack, Alam ko po na marami sa inyo mababubusit sa akin. Di ba? But okay lang. Huwag pakialam. Bahala kayo. Marinig niyo totoo sa akin. Pero don't pero weaponize Papa that. Jack, Yes. pero yung pinakita ko sa kanya, hindi mo akalain may ADHD yung ganun kasi sobrang pag-care ko sa kanya. Nagigets ko. I get you. No? Sinasabi ko lang sa'yo to kasi ikaw ang nagkwento sa akin. To your assessment, Yes po. kaya ka ganon, sagot ng sagot kasi may ADHD ka. Kaya ko lang inulit sa'yo to. Kasi nakikinig ako sa'yo. Attentive ako makinig. Yes po. Okay? That's why okay. Nagets mo yung point ko? Yes po. Okay. Just don't weaponize it. Because it will not be proper. It will not be right. Well, anyways, partner, I want you to block her. I want you to cut the communication. I want you to make that call. I want you to make that call. Ikaw ang mag-block. Ikaw ang tumapos. Tinapos na niya kasi matagal na ito eh. Pinipilit mo lang sarili mo sa kanya. Ina-accommodate ka niya, which is wrong. But this time, make the call.
hayaan mo na yung kaninang pagkasama ninyo is the last of it. But with the qualities that you have, hindi ka naman perfect eh. May kawalangyaan ka din. Alam mo yan eh. But with the qualities that you have, one day, you're going to meet someone who can see beyond the flaws that you have and appreciate you for what and who you are. Until Kasi that Papa day Jack, comes, hindi until that day comes, I want you to get healed and become a better person. You were saying? Thank you, Papa Jack. Thank you, Papa Jack. Before kasi, Papa Jack, nilihim ko sa kanya to eh. Mami ko lang nagsabi sa kanya. Nung birthday ko. Kasi baka kasi hindi niya ako tanggapin. Tapos kinabukasan, after nung birthday ko, sabi sa akin, wow, meron hindi sinasabi sa akin. Ano yun? Kasi talagang honest ako sa kanya, Papa Jack. Yun lang talaga nilihim ko sa kanya. Lahat ng ginagawa decision ko, sinasabi ko sa kanya. Ayaw ko talaga mag-lie sa kanya. Alam niya rin yung sarili niya yun. Alam din ni Lord yan, yun, decision ako lang sa kanya. Yun lang talaga, kasi baka di niya ako tanggapin. Pero tinanggap niya naman ako ng time na yun. Pero nung mga ito, yung 2026 ito, yung mga May, April, yun na. Kumbaga parang nawala na kasi yung lumipat kasi ako sa work na to. Kumbaga, yung mga activities na ginagawa ko nun, din kasi nadadivert yung ADHD ko. So dito kasi sa work, medyo na-toxic na ako. Kumbaga, doon nagsimula yung ano namin, pagiging ano namin, toxic. Kasi nung una tinanggap naman niya, okay kami. Pero sinisisi ko yung sarili ko eh. Minsan, nung nakaraan, parang pinost yung sarili, sinisisi ko, ba't ako nagkaroon ng ganitong sakit? Kung ayun yung dahilan. Kasi kung hindi naman ako masamang tao, ba't ako nung may ganun? Maayos naman yung trabaho ko. Pinag-aralan ako. Pero ba't nangyayari sa akin yung ganito? Ba't ako pa nagkaroon ng ganun? May times na question ako kay Lord. Sabi ko, di mo ako masamang tao. Ba't ko na experience to yung mga ganito? Sa work, sa love life, yung mga Papadya kasi aside sa relationship namin, meron din kasi yung sailing struggle sa life ko. Kaya siguro naghalo-halo na rin talaga. Kaya nagkagano. I hear you. Tapos ka na? Yes, Papadya. Wala akong comment doon kasi wala namang kinalaman yun sa pinag-usapan natin. Pinakinggan lang kita because I think gusto mong may makinig sa'yo. No? Well, one day, you're going to meet a person who will be so interested with whatever stories you have, whatever reactions, diba, you have. No? You're going to meet that person someday. Right now, there's time for everything. And I guess it's time for you to just let go of her. Pasensya ka na. Binilin po kasi siya ng nanay niya sa akin. That means nothing now. Hindi mo nanay yun, nanay niya yun.
Kasi Okay? parang anak ka rin kasi turing sa akin nung Yes. si tita eh. Okay. Let me say it again. Close din siya sa kapatid ko. No, 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 Kaya no, hanggang no, no, ngayon no, nag-uusap sila ng kapatid ko. Pat. You can, no, 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 no. Right now, you're justifying it. Ulitin ko. It means very little now dahil hindi mo naman nanay yon. Nanay niya yon. Kahit close pa yung mama niya na nabubuhay sa barangay chairman ninyo, ano ngayon? I'm not being mean. I'm just telling you the truth. Pati yung Papa Jack, sa kapatid ko, close din sila. Yung nakaraan, magkausap lang sila. Pero alam niya yung kapatid ko na hiwalay na kami. Pat, you are not digesting what I am telling you. Hindi ako yung ex mo. Huwag kang sagot ng sagot sa akin. Let me say it again. I know and I heard you when you said, Papa Jackson, binilin po kasi siya ng nanay niya sa akin, di ba, nung nabubuhay pa. I heard you. But that means very little now, with all due respect, because hindi mo naman nanay yon. Nanay niya yon. I know it sounds brutal, but it is the truth. I need you to do something. Yes, Papa Jack. I want you that after this conversation, antayin mo ma-upload sa YT ko to. I want you to listen to the entire conversation. And I want you to take note of the advice I gave you. Because I have a feeling tonight that maybe you are digesting maybe around 20% of, just 20% or maybe lesser of what I'm telling you. Because you are so focused sa gusto mo isagot sa akin. You're not listening to me. And that's okay. So balikan mo ito sa YT ko at pakinggan mo yung advice ko sa'yo. Okay? Yes, Papa Jack. You'll survive this. Yes. Hindi ito nakakamatay, promise. Bilang kaibigan, pare ko. Question lang po ako. Yes. Di ba sabi niyo tigil ako na yung communication namin? Pati rin po ba yung communication sa Yes. sa family ko, sa kapatid ko? Yes. Tigil na Yes. rin niya. Yes. Everyone from your side must stop communicating to everyone from his side. Yes, Pero hindi ko alam absolutely. na nag-usap Yes. sila. Yes. Tell your sister, tell your mom, tell your brother, tell your relatives just to stop. Dahil pa naging sila ng bagong lalaki, hindi rin fair sa bagong lalaki na kausap pa ng babaeng ito yung kapamilya ng ex niya. Did that make sense to you? Yes, Papa Jack. So yes, sabihin mo sa kapatid mo, wag na. You'll survive this. Go try to pick up on old hobbies. Diba? Basketball player ka kamo kanina, di ba? Play some more games. Maglaro ka. Keep yourself busy. Actually, Papa Jack, wala na ako sa wisyo mo ganun. Sinabihan ako ng mga teammates ko, mga friends ko. Tara, balik ka na tayo. Dati, active ka dyan, no? Pat, Ikaw pa yung Pat. I don't need to hear that. Hindi ko kailangan marinig yung drama mo. I'm just telling you to go back to your hobbies. It will help you. Huwag ka magpaawa sa akin. You cannot have it from me.
I'm telling you, go back to your hobbies. Huwag mo sabihin sa akin na sinabi nila ganyan, wala ka sa wisyo. I'm telling you. Tinawagan mo ako for advice, I'm giving you one. Don't argue with me. Yes po, Doc. Kaya mo yan, Brad. Yes po, Doc. Okay? Yes. Kakayanin po. Wala ka naman choice, Brad. Alright? Yes po, Doc. Mag-ingat ka palagi. Update mo ako when things are better. Yes po, Doc. Thank you, pare Koy. Thank you po, Doc.